Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara sa YouTube channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa umagang ito, ang tatalakayin natin mga kakipit pag-uusapan ay patungkol sa patuloy na pagbaba ng ratings at pagbaba po ng ad counts po ng Kim Pao. At the same time, ang pa-blind item kay Chinita Princess. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais naman po natin magpasalamat ngayon sa mga kakimpaw natin na nakatutok sa atin pong mga daily updates. Ayan, bilang pasasalamat, narito ang ilang mga comments na napili ko pong basahin for this morning. So, shoutout po at magandarang umaga, Miss Van at Miss Feli Rigondon. Shoutout po sa inyo both. At ang sabi nila rito, Miss Gandara, good day. Magandang comments, pure Kim Pao talaga. Yung mga negative comments, mga bashing ng Kim Pao, halata naman na haters nila. Kim at Paolo, thank you for your update palagi. Kaya nga, mahalata mo rin kung sino yung mga mahihinang nila lang, sino yung mga nanggugulo lang, at kung sino yung mga legit Kim Pao, at yung kampanteng Kim Pao lang po mga ka-KP, diba? Meron din po dito mga solid Kimmers lang and Paolo stand, pero hindi naman natin sila tinatakwil. Ang importante, mahal po si Kim at saka si Paolo Avellino. Ang atin lamang pong tinatakwil dito ay yung mga nag-o-over debakod, which is the bashers. Ayan. Anyway, debako naman tayo sa comment ni Miss Feli. Sabi niya, si Norma Dayag, basher yan daw, gaga. Huwag mo nang basahin ang comment niya. Puro paninira sa KP. Senior din ako pero hindi ako nagko-comment na negatibo. Parang marami na ang sumasaling mga bashers sa channel mo. Miss Gandara, please huwag mo nang basahin. Nakakainis Kim Pao forever. Okay, Miss Feli Rigondon, kapag pangit na comment tungkol kina Kim and Paolo, lalo na mapanirang comment sa kanila, iwasan na po natin. Thank you so much. Ayan sa mga paalala. And dapat lang na good vibes po tayo dito. Anyway, sabi naman ni Miss Remy Ramos, please don't do this. Why do I get the feeling na may bashers inside ng Kim Pao or a shipper? Kim and Paolo belong together. Do not ship them to other people, politician or not. Paolo has loved Kim even during those times na hindi pa sila nagmi-meet. Now that they are together, let us not say or do something to separate them. Very, very sad yan. Let's not be the reason to disband Kim Pao. Parang manifestation of separation na yan. No! To this. Please, grabe yung no. Miss Remy Ramos, napashout ako doon na. Haba kasi ng oh. But anyway, yes, true. Yun din yung pakiramdam ko na parang ano ba ang nangyayari? Tayo na rin ba ang sisira sa Kim Pao dahil sa porke may project si Paolo with other artists? Gusto nyo na rin si Kim, may iba na rin ka-partner na gusto nyo maghiwalay na ang Kim Pao, na kayo na yung sumisira kay Paolo, na kayo na yung sumisira sa samahan ng Kim Pao. Kapag kaganyan at magpapatuloy, talagang tayo na ang sisira kina Kim and Paolo. And syempre, dapat hindi po mangyari yon. Kaya kinakailangan lang mga ka-KP na mabuhusan tayo ng malamig na tubig at magising na dapat i-stick lang po tayo sa Kim Pao. And maisip na ito po ay pagsubok lang sa atin po fandom. Siyempre kung may pagsubok sina Kim and Paolo na pinagdadaanan, tayo rin po na Kim Paulancia, tayo rin po ng mga fans nila ay mayroon din pong mga pagsubok na dinaraanan. And ganun talaga ang reality. Lahat tayo kinakailangan dumaan po sa pagsubok para mas lalong maging matatag. Ang tanong na lang po sa inyo, Kim Paulancia, ayan, pa-comment lang sa baba. Gusto niyo po bang maging matatag ang fandom nila Kim and Paolo para sa pagmamahal sa kanilang dalawa? Or gusto niyo nang ma-wash out ang Kim Paulancia? Nasa inyo po ang desisyon.
Anyway, next comment naman tayo for this morning mga ka-KP. Ayan, shout out po kay Ma'am Annalyn Hicap. Ako, Gandara, sapat na yung mga nakikita ko. Sobra-sobra na nga eh. Kung gaano niya kamahal si Kimberly. Ikaw ba mag-antay ng 14 years? Sapat na iyon. Kim Pao forever. Maganda iyon. Natapos ko ang season 1. Kung ganoon, astig si Kim doon dahil isa siyang sniper. I like it. Mission naman ang kwento. Kailangan nilang mag-save ng mga batang nawawala. Ano po ang tinutukoy niyong season 1 na Ma'am Annalyn Hicap? Pa-comment ka lang dyan sa baba. Anyway, ayan, tungkol kina Kim and Paolo, thank you so much at kayo po ay sapat na sa inyong mga nakikita. Actually, oo nga, totoo, sobra-sobra na yung nakikita po natin. Kung gaano kamahal ni Paolo Avellino si Kimberly. Ayan, ang wedding bells na lang talaga ang inaantay natin. Huy! Wedding bells! Manako ay sana po ay magkatotoo yan. Magdilang anghel tayo mga KP. Sana po ay sa hinabahaba ng prosesyon. Sa simbahan din ang tuloy ng Kim Paulandia. Sana po ay matagpuan na ni Kim Chiu ang kanyang Mr. Right, ang kanya pong dawan. Deserve ni Kimi po ang lumigaya. Anyway, dumako naman po tayo ngayon mga ka-KP dito po sa The Alibay na kung saan after nga po ng mabalita na ililipat na sa second slot ang The Alibay, nakakapangamba mga ka-KP dahil pababa ang ad counts po natin. Nakakapangamba po yan ha, kaya dapat ay porsigido rin po tayo at patuloy na suportahan, mas pagbutihin pa ang pagsuporta sa Kim Paulandia. Nakakapangamba pero dapat lang din po tayo steady. Kung maaari push our limit to support Kim and Paolo. Kasi yung mga ganyang signs, alam nyo na, kapag kamukhang perang management mo, parang itatapon ka na lang kapag wala ka ng pakinabang. Ganon, 'di ba? And syempre magwawala naman ang Kim Paulandia pa nagkataon mga KP. And meron nga pong dito si Carlos Miguel post sa X hinggil po sa ad counts nga ng Kim Pao. Sabi niya dito, huwag po tayo mabother sa pagbaba ng TV ads ng The Alibay to 162. Kasi ang GMA naka 13 ads na lang sila. Holy Week na kasi. Basta keep on watching #The Alibay. The Alibay 8 PM pa rin po bukas. So ayan mga ka-KP. Holy Week nga naman kasi ngayon, kaya wag na pong magtaka, marami po ang nasa bakasyon, ganyan. Kaya naninigurado lang din po ang mga advertisers na wala pong masyadong manonood ngayon pong holiday. Bakasyon nga po ang mga tao. And kung makakapanood man, online po muna kasi ang mobile phone ang siya lagi po natin kasama kahit saan po tayo magpunta. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa pa-blind item kay Kim Chiu. Sabi dito ni I Love Kim Pao sa X, grabe din ang ginagawa nila kay Kim Chiu ngayon ha. I wonder who is behind all this. Aside sa sinisira nila ang Kim Pao brand, may bagong blind items na naman regarding the sis. Grabe ha, Halloween na Halloween, hindi kayo nagpahinga. Bakit na naman dinadala ang issue ni Kim sa kanyang kapatid? Eto na naman sila. Bakit binubuhay? Anong meron mga kakipi? Parang overtime po sila at double time sa paninira sa Kim Pao and kay Kim Chiu. Pinupunteriya talaga nila Tama itong si I Love Kim Pao. Grabe kayo ha? Haliwik na haliwik. Hindi kayo nagpapahinga. And syempre sa atin pong paghahanap mga kakipi ng blind item na yan, eto nga at dito tayo napunta kay fashionpolice.com. Latest betrayal, sinulat ng March 31, 2026. So latest lang po ha. When the bewildered actress or BA realized the betrayal, her fans and friends immediately expressed support. They knew how much work BA put into reaching her current place in the industry. BA was not a nepo baby and relied on her talent and luck at the start.
from the stars shown on BA and gambling her future for a streak in showbiz was worth it. Years passed, heartaches happened, love entered, and soon BA was already reaping the benefits of her career. Fans grew up with her and they witnessed the development of BA. From the naive young girl from the province, BA bloomed into a reliable actress and businesswoman. Behind her was family. The public admired that BA did not abandon her family as her career grew. While BA rested on her laurels and really did not need to prove anything more, rumors of an alleged betrayal with close skin CK became loud. Initially, the stories about BA and CK were unbelievable. Showbiz reporters hid the hurt of BA behind blind items. The day came, however, when names were mentioned and the public realized how much pain BA felt. Observers were puzzled as to the motive CK had in hurting BA. Some say that CK realized YOLO, you only live once, which led to her reckless behavior that cost BA much of her finances. Allegedly, BA tried to talk to CK to address the costly behavior, but the pleas fell on deaf ears. Cases were filed and the public thought CK had no choice but to face the consequences. Allegedly, CK wanted to get back at BA and quietly CK did. The talk is that CK ratted on BA to a government agency to check the financial reports of BA. Man must involve all the human conflict, a method which rejects revenge, aggression, and realization. The foundation of such a method is love. Martin Luther King Jr. So, anong tingin ninyo? Palagay ko si Kim Chiu po talaga ito eh. Pero bakit inuungkat po ito ngayon? So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kas po tayo muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.